Hi guys! Hi everyone! Everyone. We are the BA Political Science students of St. Pierre College of Caloocan, and today we are having a podcast about one of the hottest issue na nangyayari ngayon, geopolitical issue. And what is this? What's this issue all about, huh? The South China Sea dispute. So it's not just about the South China Sea dispute, it's about our relationship with them. So, sinasabi nga na the South China Sea has long been a hotbed of geopolitical tension, and for the Philippines, it is both a national security concern and a matter of sovereign integrity. Ika nga. So, in today's episode po, we'll take a deeper look at how the Philippines engages with China over this highly contested maritime space. From historical disputes to landmark, legal rulings, and from quiet diplomacy to aggressive maneuver at sea. So this issue not only affects fishermen in Zambales or diplomats in Manila. No, hindi lang yun ang pinaka naapektuhan. It also touches on the core of our rights as a maritime nation and our role in ensuring regional peace and stability. So without any further ado, no, let's hop into the video. Let's start! So guys, bago tayo dumako sa relationship ng China and Philippines, let's look first. So the South China Sea is one of the most strategic waterways, carrying over 3 trillion worth. Isipin mo yun, sobrang laki nun if ever na makuha ng China yung land line. Or masolo nila. Hindi mo akalain. Grabing kawalan niya sa West Philippine Sea at sa ibang bansa, di ba? Beyond commercial shipping, the region holds abundant fisheries and believed to be rich in undersea oil and gas resources. Surprisingly, it has become the focus of overlapping territorial claims from several countries, including China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan. So these disputes often intersect with larger power dynamics, particularly involving the United States and China. Siyempre, allies natin yun. Yun ang pinaka-allied natin. If ever may mangyari, doon tayo tatakbo sa kanila. Making the area not just a regional issue but a global flashpoint for maritime defense, fostering and economic interest. So, ano nga ba talaga yung nangyari? Yung pinaka-historical context. Kasi, ito talaga, the southernmost territory of China is highland talaga. Yung ng panahon, highland talaga yung kabila lang na territory. Sa buong Chinese dynasty, they never occupied any island in 9 lines in the Paracel, Scarborough Shoal, Despatlings, hindi nila pinili yung isa. They denied the responsibility for the Paracel Island before. That's why French occupied the Paracel in 1932. But before World War II, Japan seized the Paracel from France. And Japan also occupied Itoaba, the largest island of Japan. Wherein they built a marine base there that they also used in invasion in the Philippines. So kaya nakapasok yung Japanese sa atin ng World War II, kaya tayo nasako. Pero doon pala yung pinaka-start. Hindi natin, akala ko kasi wala sila sa Paracel, then pumasok sila sa Itoaba. Kasi malapit kayo sa atin. So yun lang nga, when the Japanese forces defeated by the Chinese, they left South China Sea. China then made its move in 1946 after the World War II. So China seized half of the Paracels and France recovered the other half of Paracels, where the government of South Vietnam inherited. Binigyan ng France yung kalahati ng Paracels sa South Vietnam. So, ang question ko naman, paano sila nakapag-drawing ng eme-eme nilang mapa dyan? Are they part of the ASEAN or any association? No, hindi, never sila naging part nun. Actually, ang China is contributor lang ng ASEAN, hindi siya member. Yeah, for them to be aware na sinasabi ninyo na ganito, ganyan, di ba dapat if they are part of the association, they have to parang magtanong and also get yung pinaka-hatol ba, mag-aangkin ka ng teritoryo. So that is very clear na they never been associated with the ASEAN or any association since they are known to be an independent country. Okay, alright. What's your take? May tanong ka ba? About the historical context. Una yan! Yun naman. Joke lang. So, yun nga, di ba, na sabi mo na yung
yung France gave yung ilang part ng Paracel sa ano. Wait lang. Guys, nahirapan ako. Dami niyang tanong, ha? Hindi naman. Hindi yung question niya. Oh my gosh. Hindi naman to ano. Pero ito. May Malaysia state pa sa Indochina? Kasi, ang pagkakaalam ko guys, yung Indochina, ang based on my research, French Indochina which are composed by now countries like Vietnam, Laos, and Cambodia. So, totoo ba na may Malaysia state bang Indochina based on the researches? O pangkawagawala, puro ano lang to? Or May Malaysia state sa Indochina. Yan ang tanong. Yes, meron. Yung tinatawag nilang the Cham Kingdom. Cham Kingdom? Yes. Sabi nila, the Cham Kingdom is pumunta sa Philippines. Philippines. Oo, meron siyang... Kailan? Kailan? 1948, di ba? Around 1948. 1948 yun din, hindi mo naalala. Ito tayo nun. Oo. Ha? Hindi ko pala na. Meron siya. Hindi pala. Meron silang, yung mga Chinese, tinatawag silang 7 voyages of Zheng-He. Ang totoo talaga, ang tinatawag lang naman yung Zheng-He ay yung Vietnam. Kasi Sige, tuloy mo lang. Pero di ba legit yung 1948 na year na yun? That's legit. Akala mo nagbibiro lang ako pero legit yun. 1948 talaga yun. Pero yung totoo wala kami doon. Wala tayo doon sa ayun na nga, napagkamatan nilang sinabi nila ang Chang-Cheng ay Luzon. Pero hindi. Okay. Malaysia Dynasty. So yun yung pinakasagot sa tanong niya. If totoo ba na ang kung meron daw Malaysia state sa Indochina. Okay. The answer is yes. Okay. Going back. Ito na nga, nasakot na ng ibigay na pala sa Vietnam ay ng France. Yung kalahati ng para sa South Vietnam. So by 1946, China seizes Ito Aba. So, grabe yung talon nila, grabe yung success nila. From Hainan, to Paracel, to Spratlys, di ba? So, si Ito Aba, anong nakukuha natin dyan sa Ito Aba? Ayun lang. Spratlys pa lang tayo makukuha Fruit eh. Dyan ang spice. Natural gas, oil, just sa Mga maritime products. Lahat perfect. Hindi Alayin natin yung Ito Aba na yan. Sige, tignan natin. Kasalanan sa lipistika. Uy, hindi yun Indochina. Ito Aba, South China Sea. So it is located inside the South China Sea. Sabi dito, sabi sa Google, Ito Aba, also known as Taiping Island, has historically been a source of limited resources, primarily consisting of groundwater, natural vegetation, phosphate ore, and fish. Additionally, some economic activity has included commercial fishing and the exploitation of phosphate. Okay. And nasa loob, ang Ito Aba ay nasa loob ng South China Sea. It's an island, an islet, to be exact. Maliit lang siya. So, yun. Pero, pinagkukuhanan pa rin siya ng natural resources and nagagamit siya since it's not just yung sobrang liit, meron ka pa rin maitatayo infrastructure if ever and may makukuha ka pa din. Like yung sinasabi nila na phosphate. Yan. So, going back. Ayun. Nasakop na ng China yung Ito Aba. They made a formal claim to the press. They marked them as an official map and including them with national monuments. So, nasakop na rin in 1947, when the Battle of Vietnam was about to end, China seizes the Paracel since Vietnam was already big at the time. So yung Paracel, diba, hati sila ng France. Sinakot na nila ng tuluyan din. Kasi nga merong labanan dito sa Vietnam. So, niliknay nila yung opportunity, diba? Ayun na nga. So, nung 1948, the Republic of China, ito na talaga. Pinablish na nila yung mapa ng 9-9. Ito yung sagot sa kanila. 1948, nag-publish na sila ng official mapa ng
Pero yun nga lang kasi walang legal and historical basis, sabi ko. Oo, kasi Lakasan na yung mic natin. Oo. Hindi, mic. Ito na. Oh my God. Kasi meron nga silang historical basis, pero hindi mo talaga siya matitake as super valid eh. Parang sobrang nakasubjective sila. meron silang map na present actually sa Arbiter Tribunal. Okay. Meron silang, ang dami nilang map, ate ko. Lahat doon, ang kasali lang is Hainan talaga. Walang, hindi man lang nasali yung Paracel. Sorry. Hindi man lang nasali yung Paracel. Sa iba pa, yung Spratly, pati yung atin nga, yung Scarborough Shoal, wala. Pero lumabas, syempre nag-present din naman tayo ng mapa natin. Ang pinakamatanda nating mapa dito sa Philippines ay yung Velarde map. Nandyan sa map na yun, kasama doon ang Scarborough Shoal at yung Spratly Island. Lalabas natin yung mapa na yun. Mm-hmm. Natin. Papakita namin sa inyo. Ito na. Ito na. And then, China offered help pala sa UNESCO. Kasi yung UNESCO, noong 1987, nagpakontak sila ng Global Oceanic Survey. So sabi niya, help ko na kayo. Magtatayo ako ng radar weather station dito. Wow. Pero wala naman tumutol, ate ko. Wala tumutol. Siyempre, benefit yun eh. Yes, sabi Naano niya, pa ng beneficyo eh. grabe talaga yung pagtingin pa nga ng ibang countries sa China noon eh. Very generous. Kasi yung At ayun, sadly, ang Free Cross Reef ngayon ay air and navy base na ng China. Diba? Nice! That's very Strategic talaga. Talaga. Sobrang galing. Wow! Nung lumabas katalinuhan ng China, di ba? Ikaw nagturo sa kanila Uy, doon. yeah. Saan mo? Oh my gosh! Hindi. Sabi ko, guys, pag may nangyayaring kuhaan dito at nagkakaroon kung ano-anong bansa siya. Ayun. Uy, hindi. Yak Ay, yun. joke lang. Ayun, so by 1988, sinakop naman ng China ang Subi Reef. Uy, ate ng Subi Reef, ate ko. Oo, Nakapaloob siya sa Pag-asa. And then yung okay. Ayun na nga, sinakop niya rin yung Subi Reef, and then yung Mischief Reef. Imagine, 124 nautical mile ang layo ng 125 nautical mile ang layo ng Mischief Reef sa Palawan. So, sa atin pa rin yun kasi ang exclusive economic zone natin is 200 nautical miles. Yes. So, atin na. Kulang pa nga. Alam mo ba, ginawa nila sa Mischief Reef, te? Di ba ang tawag nila dun ngayon ay Pearl Harbor ng Yeah. China? Di ba yun yung ginawa nila ng artificial island? Wait lang natin. Te, pangalan pa lang, te. Ano ba tayo? Kilala ba tayo saan? Di ba Pearl of Oriented Seas? Pearl Harbor? Te, pangalan pa lang atin na yun. Samantala, sa loob siya ng exclusive economic zone natin, tapos ang kakapal maglagay doon ng artificial island, te. Palibasa kasi may... Hindi, joke lang. Ay, hindi, joke. Wala. Hindi tayo naintindihan. Hindi sila para mag-Tagalog. Ay, hindi, joke lang. Ayun na. Hindi kami against sa mga Chinese. We're against about the inequalities sa laws sa mga nangyayari. Hindi kami nag-generalize. Okay. Yun lang naman yun. Kaya we're opening this kasi kung anong klaseng relasyon. Dahil meron tayong... Nakita mo ba yung tulay natin doon? Yung Filipino-Chino pagkakaibigan nga tulay. Di ba, dinaanan natin yon. So, ang ganda-ganda kasi ng tulay mo pag nabasa mo siya. Uy, friend kami. Pinapakita nila sa tao na ang China and Philippines is magkaibigan. Pero, when it comes sa Territorial dispute sa maritime. Oo. Diba? Grabe sila kung tumira sila pa ilalim. Uy. Uy! Uy! Ano? Pailalim. So, ayun lang, sinakop din nila yung Scarborough Shoal noong 2012. Siyempre, naipabalita. Oo. Sa kasagsagan yata ni dating Pangulo. Hindi. Ninoy. Aquino. Binignosin yun ko ang Aquino the Third. Walang tayong magkamali. Kami kayo. And tapos noong 2015 and 2016, Noy-noy pala nga ni. Noy-noy siya. Hindi siya Ninoy. Pa si Ninoy te. Sa limandaan. Sorry naman. Oo. Sorry na. Magkakatulog. pasensya na kayo. Oo. Ako'y tao lang. Para na.
Uy. Ayun na nga, sinakop nila ang Subiris, Jeffrey, sinunod nila ang Scarborough, and yun. Kaya, dinala ng Philippines ang dispute sa UN clause Article 3. Doon na nag-start. So, in 2015 and 2016, China started building air and navy bases on its 7 geologic features in the Spratly. Flash na lang namin yung 7 geologic features dyan. And they started reclaiming those geologic features, creating artificial islands, yung sinabi ko nga kanina. So, ito, hindi ko alam if true siya or not. Pero, by 2017 daw, yung Sandy Cay daw was taken from us by surrounding it with their maritime militia vessels. Yun ang tanong kami. Same way, they did to Scarborough Shoal. Ganun din ang ginawa nila. Ang Scarborough Shoal, 2 nautical mile lang ang layo sa Pag-asa. So, ayun. Hindi ko alam if true siya. Kasi merong news ngayon din na linabas. Kayong April lang na yung dispute nila sa Sandy Cay, pinag-aagawan na naman ng China and Philippines with Sandy Cay. Dito lang nilabas yun. So, ayun lang naman. Nahanap ko, may nagtanong sa akin ng issue tungkol dyan. Parang hindi niyo ba napag-usapan yung tungkol sa ganito doon ng China ngayon? Ano yan? Mamaya, hanapin natin yan. May tanong yan. Kasi guys, if every time na magkakaroon ng ganitong project, podcast about the social issue, nag-open din ako sa mga kaibigan ko na. Yes. Mga ganyan. So, parang endorsement na lang din. So, ayun lang. If may tanong pa kayo sa, marami pa naman yan, mauungkat pa yung historical Context. background yan. Pero sa ngayon, yun pa lang. So, next we have your side of the dispute. Ano bang, anong gusto mong pag-usapan natin? Well, What part? pag-usapan na, since na-bring up din natin yung yung exclusive, yung 9-dash line, yung exclusive economic zone, let's talk about that 9-dash line na yan. So, ano ba yung 9-dash line na yan and what is the significance of this sa ating Nabagay din yan kanina. Grabe yung pagkukuha mo kapag sa akop mo yung South China Sea. Di ba 3 trillion yun? Every year! Every year. Yaman mo nun! Grabe! Lalo na sa ekonomiya natin na sobrang baba. And honestly speaking di ba? Nangungutang tayo ng nangungutang and having the 3 trillion para sa atin lang, since that's our own parang space natin yan. Pasok yan sa atin. Na meron tayong kahatingin. Grabing kawalan yun. Diba? Oo, laki nun. It's really about how the government works sa atin. How they protect us, how they... Pero honestly, hindi naman natin sila masisisi if they're protecting our country na ayaw nilang makipagsabupaan since napakalaking bansa. Napakalaking bansa talaga ang China yun. Ano lang, parang umiiwas din kasi tayo sa oras. Hindi pa tayo Mali. Tsaka yung China pa yung makakalaban mo. Tayo kawawa niyan. Tayo kawawa. Hello everybody. So, ngayon naman ano yung mga legal foundations ng ating South China Sea dispute. So, you know naman that maraming mga laws na nag-exist na very relevant sa ating issue na tinatakal natin for today. So, ano-ano mga to? Bakit ano ang mga specific na mga sections na nagsumusuporta sa cause ng South China Sea dispute? So, ngayon, pag-usapan natin yung nangyari noong 2016 kung saan ang Pilipinas ay nag-hain ng appeal sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UN clause. So, in 2013, the Philippines initiated arbitration proceedings against China under Annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea or tinatawag natin na UN clause. And it will
it challenges China's expansive claims in the South China Sea, particularly sa 9-dash line na pinag-usapan natin kanina. So, on July 12, 2016, naglabas ang ruling ang Permanent Court of Arbitration or PCA, and here are the things na nilalaman ng ruling na to. Okay. Unang-una yung invalidation of the 9-dash line. So the tribunal concluded that China's claims to historic rights within the 9-dash line have no legal basis under UN clause. The ruling emphasized that any historic rights China may have had were extinguished when it ratified UN clause which delineates maritime entitlements based on specific criteria. So, Tungkol ba saan yan? Anong nangyari? Gusto kong mag-uusap tayo. So, ito kasi yun eh. So, nung 2013 nga eh, yung Pilipinas ay naghain ng argument nila sa UN clause. And 3 years later, noong 2016, July 12, 2016, naglabas yung ruling ang Permanent Court of Arbitration. Una dito, sa nilalaman ng ruling na to, is yung invalidation ng 9-dash line. Hindi. So, walang legal basis under UN clause yung historic rights ng China within the 9-dash line. Okay. Meaning lahat. Kasi lahat naman ng represent ng China, yung mga China man, hindi naman kasali doon ang ating student from Mexico. Hawak, gawa-gawa lang ng China yung mga claim nila na historic rights eh. Pero sa totoo lang, Parang kung baga, halata nang hindi iyo, dahil nabanggit mo, pinangatawanan mo na lang din kasi kaiyan yun. tama, Kaya ikaw, parang ikaw kung may kasalanan ka, tapos naisip ko, parang tama sila. Pero hindi, nabanggit ko na. Kailangan panindigan ko na to. pinanindigan na eh. Plus, hindi lang paninindigan yun eh, kasi they're getting, benefits from that. Grabe naman kasi. Oo, dami na nilang kinuha eh, na resources dun. Pangatawanan mo talaga. Oo, pangangatawan na rin eh. Oo, meron lang din eh. Oo nga. Grabe. Pero China, Di lang yun ha. continue. The next nating pag-usapan yung status on maritime features. Na isa din sa mga nilalaman ng ruling na to. So, the tribunal assessed various maritime features and determined that none of the Spratly Islands qualify as islands. Take note, none of the Spratly Islands qualify as islands and that capable of generating an exclusive economic zone or yung tinatawag natin na EEZ. So, ang classification lang sa kanila are either rocks or low tide elevations. And dahil dito, nalimit ang maritime entitlements ng mga isla na yan. So, sa madaling salita, hindi na-recognize yung mga island sa Spratlys dahil hindi naman to mga islands na kayang mag-generate ng isang... Parang hindi siya capable of human habitation. Hindi siya tama. sa 200 nautical miles. Lock lang siya, so 12 nautical miles lang siya. or low tide elevations. Basta, either of the two, yung mga isla na yun ay not really capable of human habitation. So, next naman nating factor point na kasama sa ruling is obvious naman, violation of sovereign rights. Ay, totoo naman. Totoo naman eh. Kasi Di ka kaya pa. totoo naman eh. Kasi ito that China's interference with Philippine fishing and petroleum exploration activities, the construction of artificial islands, tsaka yung failure ng pag-prevent sa Chinese fishermen from fishing sa ating natin, exclusive economic zone, violations to ng sovereign rights natin. Obvious naman, di ba? Kasi hahayaan ba natin mangisda yung mga dayuhang mangingisda sa tubig natin, di ba? Oo, ginagawa na natin. Ginawa na nga natin eh. Hindi naman paglabag na kasi yan sa sa sovereign rights natin eh. Sinisira nila ang marine environment na. Yung binabanggit ka
Paano kagawa ng artificial islands kung di mo tatabunan ng iba? Oo nga eh. Di pa tayo lahat ng mga... Dami. Yung mga corals. Nakuha nilang giant clam. Impact-impact din. Diba? Wait lang sa flash namin din, yung nakolekta nilang giant clam. Sobrang dami. Okay. Kaya pala itong Pearl Harbor kasi nag-harbor sila ng pearls eh. Oo nga eh. Siguro nakadami sila kaya pinangalanan talaga ng Pearl Harbor. Pearl Harbor. Diba? True clams. Clams. Yung mga, di lang clams, sira na din yung mga corals natin, yung mga Endangered species She's pa not- talaga, no? Inaano nila. Grabe. tinitira pa nila, no? Talagang Tingnan mo nga. Kung may endangered, may danger. dangerous. Ay, wala. China. Kasama ka ba doon? Hindi. Hindi. Hindi na, joke lang yun. Okay, so balik tayo sa sa seryosong usapan. No. Siyempre, ang isa din sa pinaka-factor na laman ng ating ruling, obvious naman na pag na-bring up na natin yan is environmental damage, di ba? Yung land reclamation ng China at construction activities nila. Under what presidential decree? Wow. Hindi, mamaya natin iuukat yung mga laws and Oo. acts na yan. Maya na yan. Kaya sa global tayo, di ba? Global muna tayo. Tsaka ano din eh. Ay, global ba tayo? International relations na tayo. Uy, Sa international relations. oo. Pero yun nga, yung environmental damage, cause yan ng ano, yun nga, yung paggawa ng artificial islands ng China, land reclamation ng China, and it caused severe harm sa ating marine environment and breaching its obligations under UN clause to protect and preserve the marine ecosystem. And China, aside from, instead of protecting, they're destroying not just yung corals pa natin ang nadadamay. So, dun nawawala yung habitat or mga bahay ng mga ano natin. Tingin ko gano'n naman talaga eh. Pag hindi totoong sa'yo, parang hindi ka natatakot na hindi mo sila. Kaya nasira. Diba? Kasi hindi naman sa'yo, hindi mo naman totally pag-aalit. So, pang what may na lang na any modifications will do as long as the benefits is there. Pero yung pinaka-natural resources and yung natural na oran, diba? Kahit magka-warak-warak na yan, no? Parang it says a lot yung care nila dun sa kalikasan na yun. Kung kung sa'yo talaga yun, di ba gagawin mo ba yun? Parang kung bago yan, sisirain mo ba yung bag mo? Ingatan mo yan eh. Kasi ano natin yan eh. Pag-aari natin yan eh. Okay, so... May dadagdag lang ako kasi sabi, according to ecologist Rudo Tigro, coral reefs are the single most valuable ecosystem on Earth. So, a hectare of 2.5 acres of reef has a potential value of approximately Ilan? Ilan nga? Approximately. Ilan nga? Ilan yung ano natin? Sorry naman. $350,000. So, a year. Ibig sabihin, makuha mo yun sa, Ang laki nun. Million ang sasayang. Ganun lang. Parang ano na, mura sa kanila. Parang piso lang sa kanila yung mga yan. Tukin mo nga. Uy. Uy. Mahirap makipaggera sa China. Next. Okay. So, pag-usapan natin, ano yung mga hakbang ng ating past administration at yung current administration natin sa pagsugpo sa laban ng China at ng Pilipinas sa sa South China Sea or /West Philippine Sea. So, ano nangyari nung Duterte administration? So, during the administration of President Rodrigo Duterte, President Duterte adopted a conciliatory approach towards China, setting aside yung ruling in favor of economic engagement. This strategy aimed to secure Chinese investments and loans, pero it faced criticism for compromising yung national sovereignty
hindi compromising national sovereignty and maritime rights. So sa ano ni Duterte, parang mas pinahalagan niya muna yung economic ties with China kaysa sa ipaglaban yung ano nan Chai, paglaban natin yung territorial dispute natin versus China. So halata naman sa one of the main examples is the Build program. Mamaya natin yung isa sa tingin. Sa relationship natin yan yung Okay. kasi nasa ano pa lang tayo, parang nasa rules and regulations na nag-back up. Oo, okay. So ano man na yan, pag-usapan. Yung build later yan, later natin yan pag-uusapan yung build program na yan and how it affected yung relationship natin with China. So, sa madaling sabi, in-invest muna ni President Duterte yung time sa pag-engage sa economic ties with China instead sa and it emphasize less focus sa sa paglaban natin sa territories natin. Pero ano ba ang kinabayan nito sa sa Marcos administration? So sa current administration naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., President Bongbong Marcos has taken a firmer stance and reaffirming that arbitral ruling and he strengthened yung alliances natin with countries like the US, Japan, Australia, mga ganun. And in-increase din niya yung mga joint military exercises and patrols sa mga territories na pinaglalabanan natin. And he signaled a commitment to really uphold yung international law and protect our maritime interests. So dito naman sa administration ni President Marcos Jr., ito na siya sinimulan na ulit niya yung parang laban and yung ano niya, pakikipag-alyansa niya with the US, with Japan, Australia, mga very capable forces na talagang willing tumulong sa pag-strengthen ng ating military power para makipaglaban sa territorial dispute sa China. So dito na talaga na ni-reaffirm o pinaglaban yung ruling niyan. Hindi ko sinasabi tong mga bagay na yan just to compare to administrations, okay? So, ang masasabi ko lang dito is lahat naman parehas ng administration natin may role na ginanap. May role na ginampanan. It's up to you na lang kung papaniwalaan nyo ba yung Duterte administration na instead of fighting sa ating territories is mas nilakas pa niya yung economic ties with China, or kay President Bongbong Marcos na binuhay niya yung pakikipaglaban natin sa arbitral ruling natin, yung paglakas ng ating alyansa with the US, with Japan, and pag-strengthen ng ating military by increasing yung mga joint military exercises sa mga territories natin. So, issue. So, yun. Natapos na tayo sa laws and regulations, etc., sa historical context, sa ibang notable events. And now, kumain na tayo ng kanin, kumain na tayo ng prutas, kumain tayo kung ano-ano. Ngayon, pupunta tayo sa main course. Anong main course, Sisigan? Anong main course? ang ating relationship sa Okay, very good. So, yun nga, sinasabi na, the Philippines relationship with China is best described as complex, multifaceted, and often contradictory, marked by a tug of war between economic cooperation and territorial conflict. Kasi, hindi mo alam na
Hindi mo talaga masasabi, nagtutulungan tayo pero nagkakagulo tayo ng konti. Hindi lang konti. Sorry, ito sobrang palang mic at nakakagulo. okay. Okay. So, a dual-track relationship, cooperation, and confrontation. So, sabi nga, the Philippines and China maintain many analysts call a dual-track relationship, one that involves friendly economic cooperation on one side and sharp security and territorial tensions on the other. So, this approach reflects an attempt to engage China diplomatically and economically, even as serious maritime disputes remain unresolved. Kaya nilang makipagkaibigan, kaya nating makipag-cooperate, kaya nating makipag-friendship na yan, and makipag-tension at the same time, and hindi pa rin resolve. Kahit sobrang dami nating kinds of relationship. Grabe yung pakikipagplastikan, di ba? Yes. Gamitan. Kung gamitan. To the max. So, yun. Unang punto. Wow. Miriam, unang punto. Okay. Unang punto. Economic engagement. Sinasabi dyan yung trade and investment. So, sabi, China is one of the Philippines' top trading partners. So, in fact, Sabi yung okay. Sorry Bakit ka ganyan? Kulang sa tulog. Kulong. Ikaw ka naman pala. Bear with him. He's a Okay. Dahil talagang pinuyat ko yung Pinuyat ko. Sinong pinuyat mo? Uy, Pinuyat. kung bibitaw naman. pinuyat. Okay, sige. Nandun tayo sa trade investment. China is one of the Philippines' top trading partners. So, in fact, noong 2016, simula 2016, China has consistently been among the top sources of imports in one of the largest export markets for Filipino foods. Kasi nga naman, nandiyan naman talaga yan sila Shopee na yan. Oo, sila China Lazada. yan, diba? Lahat ng Hindi brand. sell mo, saan ba galing yan? China. So, parang gasgas na galing sa ganitong training center sa China, galing Parang lahat nga ata ng bagay galing sa China, di ba? Cellphone, technologies. And the relationship was significantly deepened during the Duterte administration, where Beijing pledged over 24 billion in loans and investments for infrastructure projects under the Build program. Ito yung sinasabi niya kanina, nasabi ko, Ayun na mamaya nga. natin pag-uusapan kasi Ito na ang build. sa relasyon natin sa kanila. Mga proyekto ng build. Yeah. Ito yun. Some notable engagements include Belt and Road Initiative or the BRI. BRI. The Philippines signed multiple memoranda of understanding with China to participate in the BRI, aligning with China's global infrastructure push. Second is Chinese-funded infrastructure projects like the Chico River Pump, irrigation project, and the Kaliwa Dam project have stirred both optimism and criticism due to concerns about debt, sovereignty, and environmental impact. So, isipin mo, ganun pala kalaki yung pinagkakautang natin sa kanila. 24 billion. Pinahiram nila Sobrang tayo. laki nun. And pag pinahiram ka, hindi naman pwedeng ang kapalit nun is simpleng pagbalik lang ng tubo. You have to have partnership, you have to go with their terms as well. Merong parang terms and conditions na papahiram namin kayo. Ganito, ganyan. Ganun naman talaga lagi, Yes. lalo na pinag-uusapan natin dalawang bansa. Siyempre, saan ba sila aayon? Yung may makukuha yung bansa nila from you. Oo, ganun naman lahat Talaga. Kasi every country is aiming to be included sa rurok Sa mga top economic countries. Yes. That's the point. So, despite this economic cooperation, not all pledged investments materialize. Hindi lahat gumana. Hindi lahat okay, alright. Hindi lahat naging matagumpay. Kasi, kung maalala mo yung bumubong tulay sa Cagayan, yung, balita pa yun, Tinipid. Grabe. Billion ang binigay doon and party siya ng Build program. And ang nangyari, dahil may track doon na sabing over yung timba. Overweight. Oo.
ayun, bumigay. Billion yun. Sobrang daming nagastos din doon sa ano na yan. Sobrang presidente pinagdaanan doon bago yun Yes. matapos. Parte yun. So, by 2022, Tapos ganun lang nasira, my gosh. Okay. many of China's promised loans remain delayed or unfulfilled, weakening the trust in Beijing's economic commitments. So, yun. What can you say about that? Oh, siyempre, About the broken promises as well as marami. all the helps, all the debts that we have from them. So siyempre yung mga ano natin, yung mga pinagkakautangan natin, mga debts na meron tayo ngayon. Sa China natin kinuha yung mga yung mga funds, mga Mostly, no? mostly Kasi sila malapit. malapit sa atin yung China eh. So ano lang ito eh, parang one call away na yan eh. I'm only one call away. Save. Sige, continue. So, sa madaling salita, yung ano natin, yung engagement natin sa China is always talaga yun. It's always parang between economic promises din na doon, diba? Mga fight for sovereignty. So, kahit pa paano, nakikita natin doon pa lang, nakikita natin yung ano natin eh, parang trust pa rin natin sa China sa mga projects natin kahit meron tayong pinaglalaban sa independence, sa sovereignty. Kahit papaano pa rin namamanage pa rin natin makakuha or Makautang. makautang ng pera para sa projects natin. Sa infrastructure natin. Go. So, sa infrastructure natin, di ba? So, kita naman natin na sa some of the projects na build program, merong hindi pa tapos, di ba? Hindi pa tapos, merong nasira. Oo. Merong pumalpak. Merong proposed pa lang. Yes. So, ibig sabihin, not all things can go as planned. Yeah. Pero kapag gano'n natin, kapag i-invest pa natin lalo or dumaan ito sa mas maayos na proseso. Pero kasi hindi natin kaya maglabas ng ganong kalaking pera. Plus, Oo nga eh. meron tayong mga utang na hindi mo alam, tayo lang din nagbabayad mga Pilipino. Kasi saan ba kinukuha ang pambayad niyan? Taxes. Taxes, di ba? Sa grocery. Oo, sa mga simpleng Toll gates, yan. Mga toll gates, mga... Oo, naman pala kami. Charot. So, ano nga, overall, yung mga pinagkakautangan natin, Yes. tayo din naman yung nababayad. Tayo mga Pilipino. Tayo Yes. din naman na... It's either, paid off through means of, alam mo na, diplomacy na ganyan. Mag-alyansa. Oo, alyansa, pakikipagkasundo, in ganitong way. Kasi hindi naman lahat makabalik mo yan ng pera sa pera eh. Like cash? Grabe. Oo, serbisyo yan, pabalik. Oo, pabalik. Kasi Dapat pwede mo yung perang... Hindi yung cash. Kasi kaya mo ba yun, te? Hindi lahat, let's say, may portion na may babalik mo yung pera na iba. Pero, kapag hindi natin kinaya, sa serbisyo may parang ganito na lang to. Yeah. So, next factor, pangalawang punto. Malamang. Territorial tensions, South China Sea conflict. So, while economic ties grew, the West Philippine Sea remained a flashpoint. China continues to assert its expansive claims through military and parliamentary presence even after the 2016 Hague ruling in favor of the Philippines, which legally invalidated China's 9-dash line. So, yung key incidents dito that strained relations include is yung 2012, yung sinasabi nila, yung Scarborough Shoal standoff, yung Chinese ships block Philippine vessels from entering the area, which China has since occupied in practice. So, nasabi din to, yung 2019 Reed Bank incident. So, a Chinese vessel rammed a Filipino fishing boat, leaving 22 fishermen stranded at sea. Diba? May mga nagaganap na ganyan. Dati naman, malaya silang... naalala ko na yung tanong. Sabi, bakit noon daw,
parang sobrang okay naman yung mga isda doon sa part na yun. Nakakapangisda sila sa hanggang ditong parte, hanggang dyan parte. Bakit? Oo. Bakit daw ngayon biglang may nambobomba na ng tubig? Paano nangyaring imbis na napagkasunduan siya, may napagkasunduan, lalong biglang naging kumapal yung mukha ng kabilang partido? Kasi ang Chinese Coast Guard, binigyan sila ng right para magbomba ng tubig sa mga mag-threaten. Which is, ang pangit, di ba? Kasi nasa exclusive economic zone natin yun. Nakakabastos. So, meron pang sinasabi na yung ongoing Ayungin Shoal, yung Second Thomas Shoal standoff, 2021 to 2024 dated. So, Chinese Coast Guard vessels continue to block the supply missions to the BRP Sierra Madre, a grounded naval ship the Philippines uses to assert sovereignty. Yun nga, nabalita din yun na parang may pinagsasasamsam silang mga kontrabando. Hindi siya kontrabando kasi when we say kontrabando, parang kasama pakinggan. Parang may mga pinagsasasamsam silang mga box dun sa loob na hindi nila alam. Pagkain lang naman pala yung laman nun, anhin mo naman yun, di ba? So, parang ang pangit lang sa punto na halata naman na tayo is more of ang care natin is sa Filipino citizens natin para pag hinalaan tayo na mag-i-start ng gulo. Porket ba military ship yun, ibig sabihin, for the sugod. Oo. Hindi ba pwedeng nagtatrabaho lang tayo ng matiwasay? Pasensya na ha. Pasensya na kayo po. So these aggressive actions contradict the diplomatic language often used by Chinese officials who calls the Philippines a friend and neighbor. Yeah, showing how economic cooperation is often used to soften the image of an assertive security posture. Pinagaan tayo, nilalambing tayo, baby. Baby. Ay, nabigil siya. Oo nga pala. Bakit? Ano Pero, yun? so, tama naman na nilalambing lang tayo ng China just to really take kung ano yung para sa atin. Yung dapat yung para sa atin. Lambing-lambing muna. Lambing-lambing muna tapos Wala, merong gusto. iapon naman. Lambing na. Oo, tapos gagawa na ng something aggressive. 'Di ba? So, talagang in our part, sobrang nakakapanghinayang yung mga nangyayari sa ano natin dahil hayaan ba talaga natin na makuha yung mga bagay na di ba, syempre, dito pa lang nakikita natin kung paano yung mga economic activities can really affect ng sa territorial dispute natin. So next na po tayo. Pangatlong punto tayo. Pangatlong punto, since nabanggit na natin yung paglalambing na yan, yung soft-open Next is yung diplomatic strategy. Akalain mo yon na ang paglalambing can be a part of diplomatic strategy. Oo naman, te. So, sinasabi dito, diplomatic strategy. Soft power and divide and rule. Divide and rule. Hinahati, tapos mag-rule siya dyan. Diba? Papangunahan siya. So, China has also engaged in a soft power charm offensive, donating vaccines during the COVID-19 pandemic and offering humanitarian aid in times of disaster. Napakabait, di ba? Hindi mo akalain na soft power charm offensive lang pala yun. Na, ito na po yung aming service sa inyo. Ito po ang mabibigay namin. However, baka gusto nang ibalik ang, sige, sa inyo na to kasi mabait naman kayo. Kaya nga eh. However, many observers see these efforts as part of a broader divide and rule strategy, trying to weaken Association of Southeast Asian Nation unity and reduce resistance to its South China Sea claims. So, yun lang pala ang pinupunto niya. Ayun lang pala. Kaya kasi pag ginawa ko to, Baka sakali. At the same time, China has publicly warned the Philippines against increasing U.S. military presence through the Enhanced Defense Cooperation Agreement, which gives U.S. troops access to strategic locations near Taiwan and the South China Sea. So this reflects growing discomfort with Manila's renewed security alignment with Washington under President Marcos Jr. Akalain mo yun, no? Ikaw, parang
binabantaan ka sa kung anong dapat or kung anong klaseng seguridad ang gusto mo para sa bansa mo. Parang ikaw, halimbawa ikaw, ako sa bahay ko, gusto kong maglagay ng gate at ng guard. At yung guard ko na yon, pwede siyang pumasok hanggang kusina. Tapos ikaw, bigla mo kaaway na, bakit mo yan hanggang kusina? Parang na lang kapag pumasok sa bahay niyo, may magbabantay sa kusina. Parang ganun ang punto eh. Parang pinagpabawalan niya tayo na bakit nyo binigyan ng access ang US, ang allies niyo sa Taiwan, and makakaabot din sila dun sa parte ng South China Sea, or let's say, kasi sa atin yun, we'll call it our West Philippine Sea. Yun talaga, tulukan natin doon. Yeah, tutulukan natin. That's ours. It's being, enacted by the... Yes, may jurisdiction tayo doon. Oo. Okay. Next is, pangapat na punto. Ikaw, do you have any other, Sa akin lang is, sana, tigilan na talaga na China yung mga ganun. Kasi, Paano titigilan niya ate ko? Ang laki, kung makuha niya yun, ang laki niyang doon. ate niya yun? Ate. natin? Ate mo, ate ko, Ate. basta natin, we have to really find a way na lang talaga to, kung hindi man magano yung tension is, sana, parang mabawasan na. Mabawasan, okay. Let's go now sa ating pang-apat na Punto. So, ano yun? yung current outlook, yung balancing act under Marcos Jr. So, sabi, under President Ferdinand Marcos Jr., the Philippines, yung bansa natin, is attempting a rebalancing act, assessing its maritime rights from more strongly while keeping trade and diplomacy open. Notably, first, the Philippines has conducted joint maritime patrols with the US, Japan, and Australia. Ito yung sinasabi natin kanina na wina-warningan tayo ng China na why are you giving them the right to magbantay from this to that? Di ba, meron tayong... Di ba, saan ba sila nagte-training ng mga Yung mga... Nakalimutan kong lugar. Anyway. May kasi sa dulo Hindi ko rin alam kung anong. Sorry na. Ano yung dulo lang? Yun na nga, yung kasama yung France. Mamaya, babalikan natin yung tanong. Okay. So next is, the Marcos administration has reaffirmed the 2016 Hague ruling as non-negotiable and publicly called out Chinese aggression. So what can you say about that? Yung Marcos administration daw, has nag-reaffirm daw sila sa 2016 Hague ruling. Yun, so, International Criminal Court. yun na yan eh. Ito na yung patunay na atin yung mga teritoryo natin eh. The Marcos administration really reaffirming or making a statement about that 2016 Hague ruling as non-negotiable, and hindi lang yung parang just a document, talagang ito na yung ito na yung Pinapanindigan na natin talaga, no? Hindi na pwedeng parang kumbaga sa presyo, fix na to, hindi na pwedeng makitawad at makihati. Oo, tama. Ito na yun eh. Ito na yung nakasulat sa ruling, ito na ang dapat sundin. Kasi kung hindi pa rin susunod din, expect na talaga na may action na talaga na gagawin to really counter yung aggressive approach ng China. Next is, at the same time, the Philippines continues to welcome trade and tourism from China, showing a willingness to engage. But, ito yung pinaka-importante, but with clearer boundaries. So, Clear boundaries. oo. Kumbaga ito yung boundary natin, huwag kang lalagpas dito, hindi kami lalagpas dito. Magkasundo tayo. Parang Yes. walang gulo. Ganun sana hindi yung nilalamangan ka ng isa eh. Manggugulang, garapal ba nga ni? Garapal? Masyado kayo. Hindi kayo sumusunod sa usapan. Makukulit, di ba? So this shows that while the Philippines values economic ties, national sovereignty and maritime security have become non-negotiable priorities in foreign policy discourse. So what can you say about that, people? Okay. Do you agree? Agree tayo na yung natin, yung Philippines-China relationship is not simply friendly or hostile. Talagang it's a battle of strategies, mga boundaries, and it's often very tense. Pero not really tense talaga na anytime may spark talaga na tulog. So, kasi naman eh, yung
tayo naman din yung nakikinabang sa mga trading agreements ng China eh. So, nakikipag-engage naman tayo sa China trade not just as a trading partner but a regional power sa Southeast Asia. But Parang kinukuha mo yung conclusion ko. Parang binabasa mo ako. Huwag mo kukunin yung conclusion ko. Wait lang. Iko-conclude ako eh. Sige, go. Sige. So, para sa... Continue mo lang yun. So, ano lang eh. Very happy ako na under the Marcos administration, at least meron na tayong boundaries, meron na tayong standards na sinusunod. Yeah. So, sana pahalagaan lang talaga ng magkabilang sides para Yung parang respetuhan lang ng respetuhan ano. lang. Kung ano yung akin, kung ano yung sayo. Huwag na po tayo Huwag na po tayong maangkin ng hindi atin. Huwag po tayo masyadong garapal. Alam mo na. Kasi ang hirap naman ibigay. Yung sayo. Like parang ginagawan ka ng, alam mo na, yung gamit ng wala man lang ano. Oh my gosh. Sabi. Disappoint. Wow! Saka sayang yung pagpapatayo ng tuloy dun, te. Kung ganyan lang din. Diba? Kala ko ba magkaibigan? So, let's wrap it all up. Okay, So, to conclude everything about the relationship of these two lovers and friendships and neighbors na yan, oy, Ganyan sila, sir. di ba? Oh, okay. Ganun sila. At sa pagkadugtong. So, to wrap it up, in summary, so the Philippines-China relationship is not simply friendly or hostile, sabi niya. It is strategic, layered, and often tense. Ting, 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 ting. The Philippines engages China as a trading partner and regional power, but must constantly defend its legal and sovereign rights in the West Philippine Sea. It's a delicate balance of diplomacy, deterrence, and development. One that demands vigilance, assertiveness, and smart statecraft. Oo. Yun. Ganun ang klase ng relasyon na meron sila. It's more of good strategies. Galing ng strategy nila, ate ko. Good strategies, tapos constant engagement sa mga sa economic activities, but also at the same time the fight. Natin, since hindi tao ang madalas na nag-decide, it's the government. Sa akin, ano ko dito, di ba nga, ikiniklaim ng China yung 9-dash line. So, I think, i-exercise ng navies around the world yung freedom of navigation and sa high seas and exclusive economic zone. I-exercise nila yung rule of law na nakapaloob sa UN clause. Kasi feeling ko, magsasawa naman sila eh. Feeling ko lang. Baka lang naman, magsawa sila. Ayun, and sana, kasi sa China, ang mula maliliit sa lahat talaga ng ang tawag dito, people sa China is idinidikdik sa utak nila na kanila ang 9-dash line. So dapat sa atin din. Kasi napatunayan dyan sa UN kasi na meron tayong jurisdiction sa exclusive economic zone natin eh. Sila wala silang historical and legal basis doon. Tapos sila pa yung na Katapang-atake. ayun Pa na. yung hindi may hari siya pa yung Yung malakas. na Mag-angkin. So, sa part ko naman, the recommendation na pwede ko masabi, maybe umpisahan natin sa government natin ayusin. Kasi, yun nga, like what I said, sa kanila kasi nag-uugat lahat ng, lahat ng decisions. And so, also, yung ekonomiya natin, since nag-uusap naman din tayo about the economic power and such na nakukuha natin dun sa teritoryo na yun, ayusin din natin yung pag-handle ng pera natin. Kasi, True. isipin mo na lang din, hindi na talaga mawala-wala yung naririnig natin about corruption na ganyan-ganyan. Mangyari mang mapunta sa atin yung kabuuan ng teritoryo na yun at kitain natin yung ganung kalaking pera. Tingin ko sa sobrang dumi ng gobyerno natin, yung katotohanan lang sobrang dumi ng gobyerno natin. Wala din. Parang Sobrang grabe mabubulsa kasi lang ang pangarap nila. So, siguro mag-start siya sa good governance. good governance. And yung parang
And Mag- yung project ba? Yung mga proyekto Oo, para mag-invest sa- sila sa mga magsasaka. Kasi nga, ang magsasaka, di ba, mayaman nga naman tayo sa natural resources. Eh, bakit di nila pahalagahan yung magsasaka? Bilhin nila ng hindi nila ginagarapal din yung mga, Oo. di ba? Ganun lang. More of sa gobyerno dapat nag-uumpisa ang lahat. Mhm. I mean, sa tao siya nag-ugat, yes. Kasi tao ang bumuboto. Pero, di ba, meron pa rin namang, meron pa din ambag dun yung mga tumakbo. Since nanghikayat sila, Mhm. sila, ng tao na kami ganito, kaya namin itong pagpunin, kaya namin pumili. Sana panindigan nila yung mga pangako nila. nila. Huwag naman yung, nasa na lahat yun. Yung mga Oo, parang feeling naman namin, walang nagagawa, di ba? Para tayo hindi tayo na parang inaano yung natin, yung kaisipan natin about sa matter na yun. Sa akin lang naman, tama naman na sinabi niyo na simulan sa government Yung i-exercise nila yung rule of law na exercise yung para sa akin lang naman is pagkatapos natin tapos yung natin sana yung perang nabigay natin sa economy natin sana i-invest palalo sa natin. Sana naman hindi Sa nakukurako. natin. Kasi Pilipino rin naman ang nagbabayad dyan eh. Tayo rin. Tayo naman yung tax natin may naman dahilan tayo bakit Good governance lang talaga. just the good governance lang. Diyan magsisimula lahat. Kapag meron na tayong good governance, yung pera na binabayad natin sa buwis, tsaka yung nabubusin natin sa economy, i-gamit sana natin, sa Navy. Sa security natin. Oo, sa security, sa military power natin, sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Ibilin kung kaya na capable naman na tayo na bumili ng mga kagamitan para ipagtanggol yung ating di ba? Yung seas natin, di ba? Kahit gawin natin para at least kahit paano is kung ma-lessen na natin yung natin pag aasa natin sa, di ba, sa Sa ibang bansa. ibang bansa. Pangungutang. But at the same time, sana mas expand tayo ng sana yung government natin sa We have to have growth and progress, especially about our security, about our agriculture, about how the government works. diba? Yes. Lahat. And it will move everything upward talaga. Tsaka din. Kung maging honest lang sana yung mga politicians, yung mga nasa government, maging honest, pakita nila yung kung saan nila ginagastos. Yung mga Hindi wala yung confidential, di ba? Nila dapat kung confident sila sa ginagawa nila, pakita nila. Huwag sila matakot na i-gawin confidential. Pakita talaga na Ay, di naman takot. Transparency nga ni. transparency. Kailangan. And isa pang gusto kong i-recommend, sana mas lumakas pa yung mga alyansa natin, not just sa Australia, sa Japan, China, Europe, but also, diba, mas palakasin natin sa, natin, mga ASEAN neighbors natin. Alyansa in a way na nakikinabang tayo, not in a way na alyansa na inuutos-utosan tayo, ginagawa tayong utotors. Mga yes, no na type of thing. Yung talagang, tayo meron din part tayo na gagawin. Okay. So, yun lang. Thank you for listening to our podcast. I hope may natutunan kayo sa amin. And may natutunan din kami dito. And kasama namin kayong tumawa. Tumawa, nakinig, naging seryoso, naguluhan, nalito, kumanta, and everything. Also, Everything. Ma-open sana yung mga issue na to, and hopefully
meron din kayo, kung ano man opinion ninyo sa ano na to, sa issue na to, we are willing to listen din. Oh, yeah. If you have any concerns, any recommendations as well, you can comment din sa comment section. If you... correct? Yeah. Correct us if we're wrong. Babasahin namin. We're open. We're very much open sa mga corrections and such ninyo and sa opinions. Sa mga Pero, tatandaan ninyo, walang foul words. No foul words. Yeah. Be Huwag niyo naman kaming anuhin. Sir, Hindi, honestly kasi, di ba? Tayo-tayo na nga lang eh. Pag may mali, then correct. Kapag correct ano, in a proper way. educate sa someone sa tamang paraan. Just Hindi feel yung... free to share your knowledge sa naging amin. defensive na po. Naging... Hindi, te. Kasi, Hindi joke naman. lang. Hindi naman. Ayun lang. Okay. bye! Again. Yes! Hoy, grabe, hindi tayo nagpakilala. Ate ko, grabe Nagpapakilala tayo. Again. Pasensya. Nakalimutan na na. Nagpakilala mo na yung sarili mo. Hi! Boto niyo ako, charot. I'm Irish. I'm Shaima. Shaima. Hi everyone, my name is Francis Pesigan. Okay. We are... Ay, magan. Bye-bye. Thank you. Thank you for listening. Thank you for watching our podcast. Bye-bye. Sana alam natin yan, patayin natin ko.